praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw pong ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Lucas, isa sa mga manunulat ng mabuting balita. Siya po ay nakasama ni San Pablo sa paglalakbay sa kanyang misyon na pagpapalaganap ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Si San Lucas po ay isang manggagamot. Saktong-sakto sa ating misa na pinagdarasal natin ang mga kapatid nating may sakit. At pinakilala ni San Lucas ang ating Panginoong Hesukristo bilang isang mapagmahal na manggagamot, hindi lang ng ating mga katawan, kundi lalong-lalo na ng ating mga kaluluwa. Sa kanyang panunulat, naramdaman natin na puno ng habag, awa at pag-asa. Siya'y nagpalakas ng loob ng mga mahihirap, ng mga makasalanan, at ng mga taong may sugat sa kanilang mga puso. Ngayong araw tayo din ay inaanyayahan na maging manggagamot tulad ni San Lucas. Manggagamot na mga sugatang damdamin. Manggagamot na mga nasirang ugnayan. At naway tayo'y maging daluyan ng kagalingan ng Diyos dito sa ating mundo. Mga kapatid, sa pagdiriwang na ito, buksan natin ang ating puso sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay. At alalahanin natin ang naging halimbawa at buhay ni San Lucas. Na ang bawat kwento nating nagmamahal at nagbibigay awa ay isang pagsasabuhay din sa ebanghelyo na puno ng pag-ibig ng Diyos. Mag-ingat tayo sa ating pamumuhay dahil diyan nababasa ng ibang tao ang kwento tungkol sa Diyos. Hilingin natin naway ang ating pamumuhay maging matuwid, tapat at mabuti para maramdaman ng ibang tao ang Diyos sa pamamagitan natin. Sa mga pagkakataon na tayo nagpatuloy pa rin sa ating pagkakasala, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo makitang karapat dapat kahit nakakaunti lamang katanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan,
ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat ng siniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Pagkaloob mo ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan, ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan. At lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonika. Nagpunta sa Galacia si Crescente. Si Tito namay sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang may tutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday, Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. At ibabalitang tunay kang dakilat, makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao.
sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Alleluia, 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 alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Pumayo kayo. Sinusugo ko kayo para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa limang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan na nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay ng inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa aliman bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. What you bring determines the direction of your life. Halimbawa po, meron kayong tao na nakita nagdadala ng martilyo ng lagari. Ano kayang gagawin ng taong yon? Saan kaya siya papunta? Siya po ay gagawa, mag-aayos ng bahay. Di po ba? Kapag nakakita ka ng isang bata, may dalang bag, puno ng notebook ng libro, saan siya papunta? Sa eskwela. Anong gagawin niya? Siya'y mag-aaral. Pag nakakita ka ng tao, nagdadala ng pera. Saan siya papunta? Maaaring sa bangko, maaaring siya'y magninegosyo, o kaya naman siya'y magkakasino. Hindi po ba? No? Nung ako po ay naka-assign sa katedral, galit na galit kami sa mga tao. Bakit? Kasi napansin namin, bago po pumasok sa simbahan, yung mga nagsisimba, nagdadala ba naman ng basura? Bakit? Kasi bago po sila magsimba, tinatapon nila yung basura sa harap ng simbahan. Ginawa ba naman kaming landfill? Kasi daw po, araw-araw dumadaan daw po yung nagbabasura, kinukuha yung basura sa harap ng simbahan. Sabi namin, parang napakapangit naman ng ugali nyo. Dinudumihan nyo yung bahay ng Diyos. Kung meron kayong basura, doon sa harap ng bahay nyo gumawa kayo ng trash can. Di po ba? Magandang itanong yan. Ano ba ang dala ko ngayon? Because what you bring determines the direction of your life. Ang iyong paroroonan ay nagdidepende sa dinadala mo sa kasalukuyan. Lahat po tayo ay merong dalang bag, spell bag.
AG. Acronym po yan. May ibig po sabihin yung tatlong letrang yon. BAG. Isa pong positibo ang kahulugan, isa din pong negatibo ang meaning niyan. Ano po yung positive bag na dala-dala natin? B is blessings. A is achievements. G is goals. Nakuha niyo po? Memorize niyo, ha? Bag means B, blessings. A means achievements. G means goals. Ano naman po yung negative bag na dala natin? B means blame. A means anger. G means guilt. Nakuha niyo po? Ano yung negatibo? B, blame. A, anger. G, guilt. Tanungin niyo pong sarili niyo, anong klaseng bag ang meron kayo? Hindi po pinag-uusapan dito ang Gucci at saka ang Louis Vuitton. Ang pinag-uusapan dito at mas mahalaga, tingnan mo, dyan sa puso mo, anong nagiging bag mo? Is it a positive bag or is it a negative bag? Sa Ebanghelyo, wala pong pinadala ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad at apostol na magmimisyon. Sabi niya, huwag kayong magdala ng sandalyas, ng lukbutan, walking stick, no money, nothing. Wala po talaga. Pero meron silang positive bag na dala itong mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Napansin niyo po, may dala-dala silang blessing. Sabi niya, kapag pumasok kayo sa anumang bahay, sabihin niyo, kapayapaan sanang manatili sa bahay na ito. Look at that. The Lord gave them the power to give the blessing of peace to other people. Kung tayo din po, tunay tayong tagasunod, mga Katoliko, Kristiyano, we should become instruments of peace. Amen? Please, give the blessing of peace to other people, starting with your family. Amen? But the second of the bag, meron po silang dalang achievements. Sabi ng ating Panginoon, ipahayag nyo, ang kaharian ng Diyos ay nandito na. The kingdom of God is already at hand. And third, may dala din po silang goal. Binigyan sila ng layunin ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa mga apostol niya, cure the sick, drive away demons, preach repentance. Kaya nga, kahit na maraming pagsubok ang mga apostol, nakayanan nila, may gana sila, masaya sila, kasi malinaw sa kanila ano ang dahilan ng kanilang misyon. Malilito ka, maliligaw ka, mabibigatan ka kung wala kang goal sa iyong buhay. Pansin niyo po ito. Bakit yung mga misis, inaaway nilang kanilang mga mister? Yung mga iba, sasabihin nila, Father, problema sa pera. Father, ng babae. Mga symptoms na lang po yan. Hindi talaga yan ang pinakadahilan ng kanilang bangayan. Alam niyo po, pinaka-problema, mas malalim na suliranin. Yung lalaki kasi, walang goal. Di po ba? Yung mister kasi walang panaginip. Kaya frustrated yung babae. Di po ba? Saan tayo papunta? Saan kami dinadala nitong aking asawa? Kaya nga, sa galit, kaya binubunganga, sinisigawan, inaaway yung kanyang mister. Mahalaga po ang magkaroon ng goal sa buhay. Di po ba? Kapatid, baka ikaw ay nalulungkot, nabibigatan at nahihirapan dahil ang dala mong bag hindi positibo, kung hindi negatibo. Alam niyo po bang maraming mga truck ang naaaksidente sa daan? Bakit? Kasi po mabigat yung dala nila. Buti na lang po dito sa aming probinsya, sa Pampanga, binawal po ng gobernador yung overloading. Bakit? Kasi po dahil sa mga mabibigat na truck, hindi lang po sila nakaka-aksidente, naninira pa sila ng daan. Napakagandang aral po nun, no? Pag napakabigat ng iyong dinadala, hindi lang ang buhay mong sinisira mo, nakakasakit ka pa ng iba. Di po ba?
Parang ganyan din tayo. Kaya magandang suriin natin, pag-aralan natin ang ating mga puso, ang ating mga kalooban. Una, tanong mo sa sarili mo, meron ka bang letter B? Blame. Sino mga sinisisi mo sa iyong buhay? Palagi mo na lang sinisisi yung asawa mo, yung mga magulang mo, yung anak mo, kapitbahay mo, ang gobyerno natin. Kapatid, madaling manisi ng ibang tao. Pero pagkatapos ng lahat, uuwi at uuwi pa rin ito sa iyo. Kahit na ikaw ay dalin sa paraiso, kung hindi ka naman magiging responsable sa iyong sarili, ang paraiso ay gagawing mong impyerno. Amen? Please, do not play the blame game. Hindi gaganda ang iyong buhay, hindi ka magiging masaya kung palagi mo na lang sinisisi ang ibang tao. Ang unang hakbang para gumaan ang buhay mo, wala ka dapat sisihin sa buhay mo. Amen? Imbis na manisi ka, magpasalamat ka muna. Amen? But secondly, ask yourself, do I have anger in my heart? May galit pa ba ako sa aking puso? Ano yung hinanakit ko? Ang tagal ko nang tinatago. Ano man itago niyo po, palagi kong pinapaalala sa inyo, nangangasim yan. It becomes acid. At ano pong ginagawa ng asim, ng asido, di ba? Naninira ito. Amen? Ang galit po ay parang nagdadala ka ng basura sa iyong isip at puso. Kapag may galit ka, lilitaw at lilitaw yan sa mukha mo, sa pananalita mo, sa iyong pakikitungo sa iba. Amen? You can never be happy when you're angry. You can never achieve your dreams because anger will hold you back. Amen? Let go. Mas magaan yung binibitawan mo, yung galit mo. Sabi ko nga po, if it is out of your hands, keep it out from your head. Kung hindi mo kayang kontrolin, bakit mo iisipin? Di po ba? Kung wala ka naman talaga magagawa, kahit sa kakaisip mo, pumutok na lahat ng mga ugat mo dyan, mamamatay ka lang. Magkakasakit ka. Hindi po ba? Wala pang tao ang natulungan dahil siya'y nagtanim ng sakit ng loob. Amen? Anger will never help you in your life. But third and last, tanungin mo din sarili mo, may guilt ka ba? Ano yung mga kasalanan na pinagsisisihan mo pero hindi mo hinihingi ng tawad sa Diyos? Ang dami kasi sa atin, hingi ng grasya sa Diyos, ayaw naman magsisi, ayaw naman magbago. If you're really guilty, then show it through a transformed life. Di po ba? Huwag ka lang malungkot dyan sa mga ginawa mo. Kung talagang nagsisisi ka, magbago ka. Di po ba? So ask yourself, do I have this negative bag? Do I blame someone? Am I angry? Am I guilty? When you have a negative bag, you will drain your life. You will never have the strength and the power. Ang nakakaubos ng lakas mo ay yung iyong paninisi, ang iyong galit, ang iyong lungkot. My dear friends, please bring the positive bag that Jesus wants you to bring in your journey. Para kahit na wala kang dala sa buhay mo, sabihin mo man, kulang ka sa budget, nauubos ng pasensya mo, kapag meron kang positive bag, makakaraos ka. Magtatagumpay ka, sasaya ka. Kahit na wala kang pera, kung ikaw ay palaging umaasa, magsusurvive ka pa rin. Amen? Kahit na nauubusan ka na ng lakas, pagod ka, pero hawak-hawak mo pa rin ang iyong pangarap, magtatagumpay ka pa rin. Amen? Kahit na nanghihina ka dahil may sakit ka, kung nananalig ka sa Diyos, lalaban ka pa rin, magpapatuloy ka pa rin. At kahit na nawawalan ka ng pagmamahal dyan sa iyong asawa, pero sinusubukan mo pa rin, nananalangin ka, nagpapabasbas ka, tutulungan ka ng Diyos, palalakasin ka niya. Ang mga negatibong bag, saan mo dapat ilagay? Doon sa basura. Alam ko po, kayo'y mga Pilipino.
At ang mga Pilipino, hindi aksaya, di po ba? Pero sana naman, magkaroon ka ng katalinuhan, ng karunungan. Kumising ka naman. Na yung dala mo, hindi na nakakatulong sa'yo. Basura na yan. At anong kailangan mong gawin sa basura? Iwan mo. Tapon mo. Hagis mo na. Di po ba? Dahil hindi nakakatulong sa atin yung negatibong bag na yan. Blame, anger, and guilt. Naalala ko po doon sa dating parokya ko, meron po akong isang scholar na tinutulungan noon. Binibigyan ko po ng baon, no? 2,000 pesos a month. Ganun lang po. Pero dumadaan lang po sa palad niya. Kasi pagkatanggap, binabayad na doon sa boarding house. Kulang pa po. Pero hindi po nagrereklamo. Papatuloy pa rin sa pag-aaral. Nagsusumikap pa rin. Pero alam niyo po yung good news. Kahit na kulang doon sa budget, doon sa pera, nakapag-graduate. Tingnan nyo na, kakapag-survive pa rin naman tayo kahit nakakaunti. Dahil hindi naman ang pera ang nagpapalakas sa atin. Di po ba? Di lang naman pera ang tumutulong sa atin, kung hindi ang Diyos. When you have a good bag, you will experience miracles in life. When you have a good bag, even if you do not have enough, the Lord sees your goodness, the Lord sees your faithfulness, and the Lord will give you enough. Saan mo gustong makarating? Anong mga pangarap mo? Para marating mo yan, tignan mo muna, ano ba ang daladala mo? Mabuti ba o masama? The choice is yours. Pwede kang pumili. Pwede nating gawing madali ang ating buhay. Pero ang problema, madalas pinapahirapan lang natin ang ating sarili. Amen? Kung gusto po natin na maging matagumpay ang ating mararating, mabuti ang ating patutunguhan, umpisan natin sa pagdadala ng mabubuting bag sa ating buhay. Bring blessings, bring your achievements, bring your goal. Magdasal po tayo, dalhin natin ang grasya ng Diyos. At pag tayo'y nakakapit sa Panginoon, walang imposible sa ating buhay. Amen. Tumayo po tayo, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Ating sabihin, sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinapagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan, pariritot, maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tapat na kaibigan at kasama ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inihayag sa ebanghelyo ni San Lucas. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway, gisingin sa mga kasapi nito, ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nasa propesyon ng panggagamot at mga tumutulong sa kanila, naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso,
Banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan at pinagdarasal din po natin ang mabilis sa kagalingan at pinagdarasal din po natin ang mabilis sa kagalingan ng ating mga kapatid na may sakit. Makapangyarihang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, nilalapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Pagkaloob mo ang mga ito, alang-alang sa iyong anak, ang mapagmahal na tagapagligtas, na nabubuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain, upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, si San Lucas, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
sa bukso ang iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pagkaloob mo ang tinanggap namin sa hapag mong banal, ay magpabanal at magpalakas sa amin. Sa pagsampalataya sa mabuting balita, pinangaral ni San Lucas, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayo ngayon, ilagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po natin dasalin ang the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. I trust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands. For I believe that your will is for us to be well in mind, body and soul and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new any disease areas so that our body will function the way you created it to function. Touch also our mind and our emotion, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit, empower us to do your works, so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio o Petralcina, Pray for us. muli po mga kapatid, tandaan nyo, ang inyong paroroonan ay nag-uumpisa sa inyong dinadala sa inyong kasalukuyan. What you bring with your hands shows you your destiny. Kung gusto nyo pong mabuti ang inyong kinabukasan, umpisahan nyo sa kung ano ang inyong dinadala. Hindi lang naman po pera at kagamitan ang ating dinadala. Nag-uumpisa ang ating dinadala sa ating mga nararanasan, ating nararamdaman, sa ating mga puso at kalooban. Huwag niyong pagbabaliktad yung dalawang bag, ha? Do not bring the negative bag. Ano po yung negative bag? B is blame, A is anger, and G, guilt. But rather, bring always God's blessing, the achievement, letter A, that God will give you, and G, please bring your goals, your dreams, your plans. Magandang assignment po ngayon. Gawin nyo, kumuha kayo ng isang kapirasong papel. Sulat nyo po yung salitang bag, B-A-G. Sulat nyo po, ano ba, o sino ba yung mga bine-blame nyo, sinisisi nyo sa inyong buhay. Sulat nyo, ano ba yung mga anger nyo, kinagagalit nyo sa buhay. Ano ba yung mga guilt nyo, pinagkakalungkutan nyo, pinagsisisihan nyo, at pagkatapos niya pong isulat, sunugin nyo para gumaan-gaan ang inyong nararamdaman. Lalong-lalo na kayo po, mga may sakit, yan po ang aking assignment sa inyo. Sulat nyo yung negative bag, pagkatapos sunugin nyo. Dahil negative bag, yan po ay basura na itapon nyo. At pagdasal nyo palagi, yung positive bag ang makuha nyo. To receive God's blessing, the achievements of God, may the Lord bless your goals
and your plans. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.